Magandang hapon po mga kababayan and welcome to another episode of Immigration at Iba Pa, kung saan pag-uusapan po natin ng live ang inyong mga questions with regards to immigration, family matters, and other legal matters here in Canada. So makakasama niyo po kami for 1 hour today. So ako po si Jean Aguilar and of course kasama natin ang ating favorite Filipino-Canadian lawyer, si Attorney Jake. Magandang hapon, Jean. Magandang hapon po sa lahat from Toronto. Isa na naman pong episode ng Immigration at Iba Pa. Yeah. Ayan po, alam nyo na ang kalakaran natin. Maghanda na po kayo ng tanong nyo. Isan nyo na po agad. Huwag na po kayo mahiya. Para makarami po tayo, ano? So this is your opportunity, right, guys, to ask questions live and we will, Attorney Jake will actually answer your questions. Pipilitin po natin best masagot way lahat we can. sa abot ng ating makakaya. Ano po? Pipilitin po natin basahin lahat ng inyong mga questions. So please feel free po to send in your questions. Mag-comment lang po kayo. At yes, babasahin po namin ang inyong Pwede rin mga po magpa-shoutout, by the way, or at least yeah, sabihin nyo kung saan kayo nanonood, sa parte ng Canada or even outside of Canada. Outside of Canada, pwede rin po magpa-shoutout. So, message lang po kayo sa amin and we will be happy to read your questions and shoutouts. Okay? So, umpisahan muna natin. So, every week po, nag-gather kami ng mga questions through social media, yung mga na-receive po namin through Facebook, FB broadcast channel, YouTube, at sa Filipino TV channel na rin po. So, ayan, simulan natin, Attorney Jake, para ganahan silang mag-question sa atin. We got this question from Javin de la Cruz. Ask ko lang po if pwedeng mag-tourist visa. Pero nasa Canada po ang partner ko and ano po ang best way para makapunta po dyan? Through conjugal sponsorship po ba or mag-tourist visa po? Yeah, magandang tanong po yan at madalas din pong naitatanong sa atin yan. Minsan nga may mga kliyente tayo na ganyan ang situation nila. Ang advice po natin pagka ganyan, kung kaya nilang pumunta dito as visitor, yun po muna yung i-consider nila kasi pagka nandito na, pwedeng inland yung application. And correct, possible nga din po na ayan pala si Javin, nanonood. Ayan si Javin. Para sa inyo po ito. Ayan, nag-message ngayon. So, yun po. Ulitin ko lang, mas maganda na makarating muna dito as a visitor, yung partner, para kung pwede nga, dito na siya maghintay habang pinaprocess yung sponsorship kasi pwede siyang mag-apply din ng work permit. Pwede siya makapagtrabaho. Yes. In the meantime, habang hinihintay yung approval noong sponsorship. At saka gusto rin makita yun actually ng officer na yun nga, nag-e-effort kayo na magkasama. Kasi bilang mag-asawa, yun ang expectation natin na siyempre gusto nyong magkasama lagi. At yung pagpunta nyo dito sa Canada, pagpunta ng partner dito sa Canada is isang evidence yon na ibig sabihin na genuine yung relationship at talagang nag-e-effort kayo. So yun po, sana po nasagot natin. So, may follow-up question si Javin, attorney. Hi po, attorney. Ask ko lang if kailangan po ng legal separation certificate na requirements for conjugal sponsorship. Yeah, medyo complicated na po itong mga ito. Pero yeah, pipilitin po nating sagutin, definitely. Hindi po required. Yung mga legal separation certificate, evidence siya na yung previous relationship nyo nag-end na. Yun lang naman din kasi talaga ang gustong malaman ng officer, di ba? Na kung meron man kayong previous relationship is nagtapos na yon, nag-end na yon, at yun sa bago nyong kinakasama ngayon, exclusive yon. Kumbaga, kayo lang talaga at yung kung ano man yung past nyo, tapos na yon. Yun lang naman, may closure, kumbaga, may closure na. And yung separation certificate or any proof na separated kayo, yun yung magbibigay nga ng patunay na wala na, tapos na yung past relationship. Pero that can be anything. Minsan nga ang pinakagusto ng officer, madalas actually yung divorce certificate. Yun kasi yung sabihin natin gold standard pagdating sa proof na separated na kayo. But there can be other proof. Ito nga, separation certificate or separation agreement ang tawag natin usually dyan. Or sometimes even affidavit lang or statutory declaration. Pwede na. Depende sa officer yan. Depende kung paano i-appreciate ni officer yung katotohanan na talagang ang separated na kayo dun sa unang relationship nyo. So, yun po yan. Okay, Miss Javin,
Mr. Okay, Javin, maraming salamat sa pag-send mo ng question at sa panonood ngayon ng live. Yeah, salamat para sa inyo po Okay. pala talaga yung tanong Oo. na yon nung una. Ayun, tamang-tama. Okay, we got another one from Junel B. Hi, Attorney Jake. Ask ko lang po kung may possibilities ba ma-extend ang work permit although he belongs to low-wage stream. Thank you in advance po. They are from Vancouver, British Columbia. Pwede naman. May restriction nga lang. Ayan, medyo aware na po kayo. No? May restriction ngayon sa low wage. Pero doon lang yun sa lugar na may mataas nga po na unemployment rate, meaning 6% or above. May listahan po si government kung ano yung mga cities na yun. Pero usually yun po yung malalaking cities like Toronto. And kung sa BC naman, usually Vancouver. Pero yun, kung bababa yung unemployment rate na yun, pwede na ulit. Or kung ayaw nyo maghintay, hanap kayo ng ibang lugar or city na mababa yung unemployment rate. And usually nga, yun yung mas maliliit na town or city. So lalabas kayo doon sa metropolitan area, kumbaga. Pero yes po, ang sagot doon, mayroong pag-asa kahit na nasa low wage po tayo. And by the way, may exemptions pa. May mga exemptions na kahit even dun sa lugar na merong mataas na unemployment rate, merong pang mga exceptions na nakalista doon. One of them, ito lang yung nare-recall ko kasi ito yung medyo familiar tayo, yung sa caregiver. Exemption po siya, at least ngayon, nandun siya sa listahan. So pwede siyang, kahit low wage yun at kahit na nasa lugar kayo na mataas ang unemployment rate, pwede pa rin i-process yung LMIA kasi nga nasa list ng exemption. Yes. Yung caregiver. 44-101 if I'm not mistaken. Related to this, naalala mo meron tayong pending question last week. Baka gusto mong i-refresh yung ating mga nanonood. Salamat sa pag-remind. Yeah. So, pipilitin po natin sagutin lahat ng tanong. Yun nga, kahit hindi natin nasagot dun sa mismong araw na yun. Babalikan natin. So, yung tanong na yun... ang tanong nung nagtanong sa atin is yung regarding sa home caregiver, kung pwede ba siyang i-sponsor. Pwede ba ang kamag-anak mo ang mag-sponsor like sa'yo? Or kung halimbawa, mother mo ang mag-hire sa'yo para makarating dito as a caregiver, pwede ba yon? So, ito yung kumpletong sagot. Sa yung regular TFW program, yung Temporary Foreign Worker Program, ito nga yung may nangangailangan ng LMIA. Pwede yon, walang restriction, kumbaga. Kahit kamag-anak mo yung nag-hire sa'yo, yun nga, kahit nanay mo pa, kapatid mo pa, okay lang yon. Basta ang importante nga is, mapatunayan mo na genuine. Yun yung importante doon, na genuine ba yung need, hindi ba yun parang kunyari lang na, kailangan ko mag-hire ng caregiver para makarating yung anak ko or what. Dapat talagang meron kayong pangangailangan. So anyway, walang restriction doon sa Temporary Foreign Worker Program, kahit kamag-anak yung employer mo, okay lang. Pero dun sa Permanent Residency Program na HCWI, Home Care Worker Immigration Pilot, dun nakalagay specifically na hindi pwede para sa program na yon na parents mo, ang employer or kapatid mo, may specific restriction dun sa program na yon. So, per program basis tayo. Yung mga PR program din kasi talagang very specific yan. Ang bawat PR program may specific rules. So dun sa HCWI, nakalagay doon specifically, hindi kayo pwedeng i-hire ng iyong mga magulang. Yun. PR program po yun. But dun sa LMIA, Temporary Foreign Worker Program, pwede po. So yun po yung medyo kompletong sagot para dyan. Kinlarify lang po natin para sa inyo, kasi alam namin medyo nakakalito. Importante yung distinction po na yon. Okay. Ayan, basahin natin. May mga na-receive na tayong questions from Lori Ramirez. Hello po, attorney. Dito po kami ng apo ko sa Provo, Alberta as tourist visa. Sponsor po kami ng anak ko. Yung apo ko po ay orphan, namatay yung anak ko na single mom. Ask ko po kung pwede mag-joint guardianship kami ng anak ko na PR dito sa Alberta. Thanks po. Joint guardianship, I think pwede naman po yan, pero ito yata walang kinalaman sa immigration or yung tanong niya, more on guardianship lang po talaga. So kung guardianship lang naman, pwede po yon. So usually yung guardianship, ina-appoint din niya ng parents. Or kung hindi po pwede yung ganon, yung government ang mag-a-approve ng application nyo for guardianship.
Ayun. So yun po, sana po nasagot natin yung tanong. Let Miss us know po Lori. kung meron kayong Yeah. follow-up question para doon. Okay. Ayan, from Nel Sakam. Hello po, attorney. Ask ko lang if naka-tourist, then makakuha employer sa Nova Scotia, need po ba lumabas ng country? Pwede po ba mag-exit na lang sa Mexico? Kung tourist, tapos magko-convert po ng work permit, yes, kailangan nyo po mag-exit. Yun po yung current rules. Dati pwedeng dito lang, pero yun nga, pabago-bago din yung rules talaga. Yung latest po na rule dyan, kailangan nyo pong lumabas. And kung ang tanong nyo, pwede mag-exit sa Mexico, pwede po. Basta importante, lalabas kayo ng Canada. Pwede nga rin sa US kasi yun ang pinakamalapit po dito sa Canada. Ano po? Pwedeng punta kayo sa US or Mexico or kahit saan. Basta po sa labas ng Canada. May follow-up information si Nel. Kailangan po ba PR or citizen para makapag-sponsor ng family na mag-caregiver? Ayan, Kaka. Yeah. So, kung sponsor, ito nga, klaruhin lang po natin yung word na yan. Ano? Pag, yung technically kasi yung sponsorship, ang ginagamit lang natin yan for PR sponsorship. But anyway, medyo common nga yung word na yun. I think ang pagkakaintindi ko doon, when you say sponsor, i-hire nyo siya as caregiver, katulad na napag-usapan natin kanina lang. So, Family. hindi mo kailangan PR ka. Yung employer, hindi kailangan PR or citizen. So, ang hold on. Kailangan PR or citizen? Pag mag-hire. Oo. Yeah, so, kailangan pa rin ng PR or citizen. Pag mag-hire, and then the usual, kailangan yung i-prove na nangangailangan kayo noong ganong klaseng role or trabaho. Yun po yung pinaka-basic sa Temporary Foreign Worker Program. Okay, Nel, sana nasagot namin yung iyong mga questions. We're moving on to Desa Garcia Hoylar. Hello po, good morning, attorney. Ask ko lang po, visitor po ako, nag-expire na po, extend ko last September 24, pero nag-apply po ako ulit ng extension last August. Tanong ko lang po, kailan ko kaya malaman ng result? Pwede po ba ako makastay dito sa Canada until ma-receive ko yung result? Okay, so base dun sa information, nag-expire na nung September, pero nung August kayo nag-apply. Oo, So ang tawag po doon, yung maintained status na tinatawag natin. So basically, ang requirement po noon is nakapag-submit kayo ng extension nyo before mag-expire yung current. So as per your information, mukhang ganun yung nangyari. August kayo nag-submit, September 24 pa naman yung expiry. So in the meantime po na nakapending yung application nyo na yon, meron kayong maintained status. So yes, may status po kayo sa ngayon. Yeah. And pwede po kayong maghintay dito. And yes, tama yan. So pwede kayo maghintay kasi may status naman po. Okay po, thank you Desa for that question. Ayan, ginaganahan na sila. Okay, basahin na natin. Moving on, Jenny Camora. Sir, if out of status, hindi po na-extend ang work permit, then hindi din po na-restore within the 90 days. Oh no. Ano na po ang gagawin? Caregiver Pathway, CWP. So pagka ganito po, kailangan nyo na i-consider na mag-exit muna. Yun nga, ayaw nating magbigay ng ganong medyo nakakalungkot na recommendation. Pero sabi nyo kasi hindi na rin nakapag-restore, yun na yung critical period eh. So if ever sabihin natin nakalimutan o may nagkaroon ng problema doon sa extension, yun nga, binibigyan pa kayo ng 90 days para maparestore sana. And again, ito siguro, I'm not sure kung alam nyo na, pero madalas din natin itong binabanggit na kung hindi nyo man kayang i-extend yung work permit nyo, you can parang downgrade it into a visitor record para lang may status. Okay po, so para lang may status, pwede nyo i-downgrade yung worker status nyo into a visitor status. But in this case, parang hindi rin yun nangyari nga. Kaya kailangan nyo na po i-consider na mag-exit muna para mas madali sa inyo makabalik. Kasi kung habang tumatagal na wala kayong status, papangit yung record nyo eh. And if ever na, yun nga, pag sobrang tagal na kayo, pwede na kayong i-remove ng government mismo. And then, kung babalik kayo, mag-i-explain na kayo bakit kayo tumagal ng ganun. At baka hindi na rin nga muna kayo aprubahan. Siyempre, uunahin ng Canada yung mga sumusunod sa alituntunin, sabi natin ganun. So, yun po, consider nyo po na mag-exit muna and hopefully makabalik pa rin naman po kayo.
Ayan. Thank you, Miss Yung Jenny caregiver Camora. pathway, ito, Siya yun. PR ba yun? Yung caregiver pathway? Caregiver Pathway, So kung may CWP. ano kayo, PR application, usually hindi naman yun makaka-apekto kahit umuwi muna kayo. Oo. Okay lang naman yun. So magkaiba kasi yung treatment natin sa permanent residency applications saka temporary residency applications. Okay, Miss Jenny Camora, thank you. Ayan, nagpapa-shoutout lang si Jennifer Abel. Pa-shoutout po sa mga taga MTCC Branch 3, Cabanatuan City po. Thank you for watching Okay, shout out us. po. Sana po nanonood Ayan. sila, no? Mga taga MTTC Branch 3 Cabanatuan. ng Cabanatuan. Ayun, thank you. Okay, may question from Anna B. Hello po, attorney. Nakapag-apply na po ako ng PR at nasa final stage na po. Kaso po, na-stuck na po ako sa Portal 2 since December 2, 2024 pa po. Nag-try na po kami tumawag sa IRCC, web form, pati na po sa MP dito sa amin. Ang sinasabi lang po still in progress. Although pass na po lahat ng processing stages. Nangyayari po talaga yan. Hindi po kayo nag-iisa. Unfortunately, yan. As you say, medyo na-stuck na 2024 pa. Ginawa nyo na lahat. Tama naman po yung mga ginawa nyo. Yan po talaga din. Makipag-ugnayan sa IRCC, pwedeng tumawag, pwede rin web form. At maging yung paglapit sa MP, tamang-tama po yan. So nakakatulong din po yung mga MP para makiconnect sa government agencies katulad ng IRCC. But unfortunately, yun nga, nasa in progress pa din. So yun nga din yung napapansin natin ngayon, maraming delays din talaga sa IRCC. We believe nga na epekto din yan ng, sabihin natin, restructuring ng IRCC. Nagtatanggal sila ng tao and then nag-i-implement sila ng mga AI systems. And baka hindi pa ganun ka fully set up yung AI nila. So nagkakaroon ng tinatawag na disruption. Pero yun po, yan yung na-obserbahan natin ngayon. Medyo humahaba yung processing times. Pero yan, hindi po kayo nag-iisa. And unfortunately, kailangan lang po talaga nating maghintay. Kasi yun, nagawa nyo na po lahat even yung paglapit sa MP, hanggang dun lang po talaga din tayo. And maybe you can follow up with the MP na lang din po para at least makakuha tayo ng updated information from the IRCC. Yeah. Thank you, Miss Anna B. Kapit lang. Kapit lang po. Hopefully lumabas na rin soon. Okay. From Lori, ayan, may follow-up information si Lori Ramirez, yung kanina sa guardianship. Sa school. Salamat po, attorney. Para po sana sa school yon, joint guardianship. 11 years old na po yung apo Wala ko. pong problem doon. Kung sa school lang naman po, madali lang yon. So usually mayroon lang kayong form na kailangan pirmahan. And pati yung parents nga din ng bata, kailangan din mag-sign doon. So basically form lang yan na kailangan yung panotarize at isubmit sa school. Yun yung namatay yung orphan na yung bata. Orphan na. So okay. So pagka ganun, usually kailangan na ng court application yan. So medyo mas mas complicated yung process. Normally din po kasi kung yan, mapapag-usapan natin yung will ngayon. Sa will, usually nakalagay doon kung sino yung magiging guardian ng bata. Kaya reminder na lang po sa mga wala pang will dyan, gawa na kayo ng will. Especially kung meron kayong mga anak na maliliit pa o minor. Para pag nangyari nga yung ganitong sitwasyon, nakalagay doon kung sino yung guardian. At least in the meantime, kayo yung pwede mag-act ng guardian. Pero ultimately, kailangan nyo applyan yan sa court kung sino yung magiging guardian. Ayun. Okay, Miss Lori, marami pong salamat for that follow-up information. Ayan, may follow-up information there, si Nel Sakam. If makahire po kami ng relative for caregiver, then makapunta na sila dito as PR or work permit, when po ulit ako pwede mag-hire ng next caregiver? I have a special child po kasi. I see. So pag nag-end na po yung contract, kasi may contract po yan, pag nag-hire kayo ng caregiver, meron kayong contract. Pag nag-end na yung contract na yun, di pwede kayo mag-hire po ulit. Ayun. Okay, Miss Nell, thank you for that information. Ayan, nagka-thank you si Miss Desa. Salamat din po sa mga tanong nyo. Maraming pong salamat. From Zinad Bernal. Hello po, attorney. TFW po ako dito as a caregiver dito sa Toronto. Pero kulang yung education na requirements high school sa Pinas.
Okay. Pero ngayon po, nag-aaral ako ng caregiving, 9 months po siya. Okay. Pwede po ba maging credit yun dito as high school graduate? Thanks po. Depende. It's best na ugnayan po kayo dun sa high school, yung school mismo. Kung magiging part ba yun ng yung requirements para makompleto yung high school, pero baka hindi. Kasi Sige. parang iba naman yung curriculum, di ba po, ng high school. Oo. As far as I know, hindi kasama doon yung caregiver class, mga ganyan. Pero ang best na makakasagot po niyan, yung school mismo. Yeah. Saka iba kasi yung parang assessment sa education. Right. Pero yun lang po yung natin assumption dito. Mukhang hindi pa pwede yung ganon. Pero tanungin nyo na lang din yung school. Merong program para doon. Kung gusto nyo matapos yung high school nyo, may specific program para dyan. So yung parang adult na high school program. Kailangan makipag-ugnayan sa mismong secondary school. Exactly, yeah. So pero may program para dyan. You need to reach out to them para sila po yung makapagbigay sa inyo ng more specific na requirements. Okay, Ms. Zinad, marami pong salamat. May follow-up information si Nel, attorney for OINP in-demand stream home support worker. Paano po employer proof of income? Ayun. Toronto po, marami po kasi employer qualifications, malaki po need na gross amount. OINP, gross income. in-demand. Oo, yun yung right, home support worker. So, may income. yung proof of income, usually notice of assessment po yan, T4s or kung business, I think T1 or T2. Not sure kung anong T yun, basta mga tax slips yun. And of course, yung notice of assessment, ibig sabihin, nag-file siya ng income tax return at na-assess na ng CRA. So yun po usually yung proof of income na pwedeng i-submit ng employer. Kailangan din yung mga proper registrations. So yun lang naman po yun. And nakalist din po yan definitely sa government website kung anong yung particular documents na kailangan para ma-prove yung income. Okay. Nel, marami pong salamat sa mga questions nyo. Ayan, meron tayong question from Kim Yun Shok, pero nagtatagalog siya. Attorney, hello po. Sa inyo lahat, nakapag-file po ako ng PR last May 1, 2024. Nag-biometrics po ako last August 18, 2024. Yun lang last na update sa akin. Tapos na-expire na po yung extension ko. Pero sabi ng MP, maintain status po kami. Then may dumating po na refusal sa akin sa pag-apply ng work permit. Nag-file po ulit ako. Restoration. Wala na po akong status since September 4. Pwede po ba ako mag-antay sa Pinas ng PR ko? Agri-food pilot po. Pala yung pathway namin. So usually po yes, yung as I mentioned earlier po, yung PR bihira or parang wala nga ako maisip na kailangan mong nandito ka. For most PR programs, okay lang kahit wala ka sa Canada. And in fact, doon nagsimula yan eh. Yung sinaunang mga PR programs, ang expectation is nasa labas ka ng Canada. Ngayon na nga lang yung kasi yung mga Canadian experience class na sa express entry, tsaka yung mga OINP nga. So, mas na naging common ngayon na nasa loob ng Canada yung applicant for PR. Pero, yun nga po, pwede kayong nasa labas. Ang importante, na-meet nyo na yung mga requirements for that program. Pero, as far as I know, walang requirement doon na you have to be in Canada for that. Ayan. So, yeah, pwede po kayo maghintay. Hintay muna po sa labas muna. Okay lang naman po yun, at least in the meantime, kung hindi kayo makakuha ng work permit or hindi nyo maparestore yung status nyo as you have mentioned. Okay po, Kim. Marami pong salamat sa pagtanong. Ayan, si Lori. Maraming salamat po, Attorney. God bless po. Salamat din po. Baby Fenis. Good morning po, Attorney, at sa inyo pong lahat. Ang spousal po ba ng TFW na nasa high wage po, cook po, and ang TFW, kasama pa po ba ang spousal? Spousal open work permit po yung tanong nyo. So usually nga po yung tier 0 or 1 yon or yung 2 or 3 na nasa particular list na yon. So cook, anong tier ba ito? 3 or parang 3? And as far as I can remember, parang wala siya dun. Wala siya dun sa list na allowed yung spousal open work permit. But you can double check po. Nasa website siya. Pero yun nga, I'm just trying to recall. I haven't
looked into that recently. Pero from what I remember, wala siya doon sa list. Yun. So, kahit high wage, basta po kasi kailangan nasa listahan siya. Yes po. So, hindi yung high wage ang ano natin dito, yung basihan. Ang basihan natin dito, yung mismong tier. Tier 0 or 1. So, kahit low wage pa nga, kung nasa tier 0 or 1 kayo, pwede yun. Pwede yun. Okay, Miss Baby Fenis, marami pong salamat for that question. Nagpapasalamat sila, si Nel, Salamat si din Baby po. at Salamat, si Zina. Nel. Salamat, Thank you Baby. po. Pati si Kim. At Nad ba yun? Nad Oo, Kim. si Yeah. Nad, Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Okay. From Anna B, follow-up question ko po. Since December 2, 2024 pa po yung Portal 2, nag-try po kaming mag-request ng GCMS notes. Right. Last June at na-receive po namin nitong September 12. All passed na Pass po na lahat lahat. ng processing stages, gaya ng sabi ng IRCC. Wala din pong inadmissibility at Okay. misrepresentation. Misrepresentation. Kaso po, sa note, canceled po ang nakalagay sa COPR at Okay. counterfoil. Baka ganito. At may masasabi din si Jen siguro dyan. Pero baka in-invite na kayo na i-finalize nga yung ano nyo, yung PR. Baka meron kayong email na natanggap at hindi nyo napansin at hindi nyo naaktuhan agad, kaya kinancel. So, si Jean usually yung in charge sa mga ganyang final stages na din, baka meron siyang masasabi tungkol dyan. Ano lang, Miss Ana, check your email kasi minsan baka hindi napunta sa main mailbox Baka nasa nyo. junk folder baka nyo. nasa Yeah. junk or nasa spam, hindi nyo napansin. Yeah. And you need to reply to that particular email Yes. to provide all the information needed. Ngayon, kung nag-expire na po, kailangan pakita nila yun. Mag-send po kayo ng web form. Yes. Pwede pa po yan. Yeah. I-inform nyo lang sila na hindi nyo natanggap para masendan kayo ng panibagong email na yon, and then you need to act fast pag natanggap nyo kasi may deadline nga po yon. At pagka kasi hindi kayo nag-respond, naisipin nila hindi kayo interesado. Oo. So baka yun yung dahilan, baka kinancel nila. Pero yun po, you reach out to them para po maayos yan. Okay, Miss Anna B. Ayan, maraming po salamat for that follow-up information. Balitaan niyo po kami kung anong mangyari sa inyo. Pero good luck po. Pero All the best. may pag-asa pa yan. Maayos pa po yan. I-follow up nyo lang po and inform them na nakalagay sa notes na cancel pero wala po kayo na-receive na email. Right. Okay. From Abdul Graton. Eligible po ba sa MPNP ang grade 10 completion graduate at TESDA na automotive 4 years experience as truck mechanic in Quebec? Tapos may new job offer po sa Manitoba as agriculture equipment technician. Okay, so hindi po natin kabisado Medyo yung technical po, MPNP, opo. pero subukan nating sagutin, at least I'll provide you with what I know. So yung mga ganyang programs, check nyo po ulit yung requirements, gano'n naman po talaga. Review nyo yung requirements and tingnan nyo nga kung kompleto kayo doon sa requirements na yon. So kung tungkol sa mga education qualifications, malamang yung, kasi sabi nyo TESDA, so sa Pilipinas po yun, kailangan nyo ipa-evaluate yon for the Canadian standard. Usually mayroong mga agencies na gumagawa niyan. Kailangan nyo ipa-convert yon or ipa-evaluate para malaman nga po natin kung ano yung equivalency niya dito sa Canada at doon nyo malalaman kung na-meet nyo yung requirement sa education na yon or hindi. So kung high school ang kailangan, check nyo kung yung evaluation ng education nyo is na-meet nyo yung at least high school dito sa Canada. Ayun. Okay, Sir Abdul, maraming po salamat for that question. From Delina Badwa. Ayan, good PM po. Gusto ko sana invite anak ko, pero gusto niya isama ang live-in partner niya. Plus yung aking apo. May chance po ba na pwede silang sabay-sabay na tatlo? Okay, Thanks so po. by that, ang assumption ko po, invite for tourists lang naman po, Okay, so pwede naman po yun. Pwedeng tatlo sila. Depende na lang yan sa officer nga kung confident si officer ba, na-convince nyo si officer na hindi sila mag-overstay. Ang risk nga lang po niyan, kung lahat sila sabay-sabay, wala na sila parang incentive na umuwi pa sa, bumalik pa sa Pilipinas. Andito na silang lahat So depende. Hindi naman ibig sabihin absolutely wala na. Hindi na talaga po pwede. Depende sa paano nyo gagawin yung application nyo, paano nyo mako-convince nga si officer na uuwi lang naman din kayo after noong
declared reason nyo para pumunta dito sa Canada. Minsan sabihin nyo, o isang buwan lang naman kami dyan kasi magtuturo lang kami tsaka bisitahin yung mga kamag-anak. Okay naman yon. Pero nga, mako-convince nyo ba si officer na talagang uuwi nga kayo? Kasi ang problem dito po, sa totoo lang, marami po din talaga na galing sa atin sa Pilipinas na after nilang ma-approve nga yung mga visit visa nila, pagdating dito, hindi na umuwi. Totoo po yun. Ganun lang talaga yung situation. Maraming ganon. Siyempre, si officer dito sa Canada, medyo alam niya na yun na, maraming taga-Pilipinas ang hindi na umuwi. So, ito bang nag-a-apply na to? 3 sila. Ano kaya? Uuwi pa kaya to or what? So, yun po ang sitwasyon natin ngayon. So, depende na sa inyo paano nyo nga i-explain at saka ano ba yung meron kayo doon sa, ano bang meron sila doon sa Pilipinas na talagang kailangan nilang uwian. Ayun. Maganda ba ang mga trabaho nila doon? Ganun muna. So, yung dalawang mag-asawa, yung magulang ng bata, okay ba yung trabaho nila? Stable ba? Mataas naman ba ang sweldo? Para ba, parang nakakapanghinayang na iwanan? Parang ganun. Tapos yung anak, maganda ang schooling niya, maganda ang sitwasyon niya din doon sa Pilipinas na hindi niya pwedeng iwanan basta-basta. Talagang magbabakasyon lang siya. So yun, tsaka kung may mga ano rin po, ito magagamit nyo kung meron kayong travel history. Ayun. Na madalas talaga kayo nagbabakasyon sa kalapit na bansa sa Pilipinas or even sa malayo. Let's say, nakapag-Europe na kayo, mga ganun. Ibig sabihin, nakikita ni officer, talaga naman palang mahilig lang to magbakasyon at kayang-kaya naman nila magbakasyon at umuwi naman sila. Pwede yung mga ganun. So, depende po sa situation. Ano po? Yun, Miss Delina. So, just keep in mind, mas maganda yung may travel history sila to add on, yun sinabi ni Attorney Jake. And of course, may proof of sufficient funds din. Yeah, definitely. Kasama yun. Okay. Maraming po salamat for that question. Okay. Si Snow Park. Hello po, Attorney. Kung mag-inquire po ba, kailangan po ba ng appointment or pwede po ng walk-in? Salamat po. Pwede pong walk-in, but we encourage po na magpa-appointment kayo para ma-lessen po yung waiting time. Yes. Para po nakalaan na yung oras na yun para sa inyo. Pag walk-in, pwede naman din. Kaso syempre, kung meron mga nauna sa inyo, syempre, unahin po natin yun. Tsaka yung mga appointment na din, syempre, unahin natin yun. Ayun. At saka, minsan, hindi natin alam, baka busy, wala si attorney doon. So, yes po. So, ano lang, we encourage na magpa-appointment, pero pwede rin yung walk-in. Okay, Miss No. So yeah, our contact information is makikita niyo po ngayon, nasa screen, 1855-522-5290. Tawag lang po kayo. Or you can visit our website at www.filipinolowyer.ca or mag-message din po kayo sa social media, Facebook, Instagram ng JCA Law Office. Okay, thank you, Miss No. Ayan, tourist lang daw, May sabi ni follow-up Miss po si Miss Delina. Yan, tourist siya. Okay na okay naman nagpa-process po yan. ba kayo? Yes, okay naman po ang work nila sa Pinas. Okay, very good. Kailangan po ba sila bumalik sa Pinas? Yeah. Maraming salamat po. So, yun. Depende nga po sa situation. Pero, yeah, kung tour, walang problem doon. Pwede naman mag-tour. Gusto nga din ng Canada yon sa totoo lang. Gusto ng Canada ng mga visitors, tourists, kasi nakakatulong din yun sa ekonomiya. Ang ayaw lang ni officer or ni immigration is yung nag-overstay nga po. But, yeah, depende na nga po yan kung paano nyo siya i-convince. So, ang tanong niya, kailangan po ba bumalik? Opo, kailangan po bumalik sa Pinas. Definitely kailangan bumalik. Okay, marami pong salamat, Miss Delina. From Sweet Styly Yozurich. Attorney, need po ba inform ang OHIP pag naka-open work permit na? Thank you po. Inform in what sense? Maybe sa Service Ontario, kung nasa Ontario, ano? So, kung nag-switch kayo from a closed work permit to open, kung i-inform ba si OHIP? I don't think so. Usually, kasi work din naman yon. It's the same thing. So, I think qualified pa rin naman kayo sa OHIP even if you don't update them. So, hindi nyo kailangan po silang i-update dyan. Ayan, may follow-up question si Miss Delina. Anong oras po bukas ang office nyo? Okay. We are open po Mondays to Fridays from 9 a.m. to 6 p.m. Yes. And then, yeah, medyo recently binabalik po namin yung Saturday hours namin. So, by appointment nga lang po yun. Ano? So, yun. Kailangan po magpa-appointment pagka Sabado. Pero pagka weekdays,
at hindi holiday, 9 to 6 po, pwede kayo mag-walk-in Pa-appointment. or appointment. Mas again, recommended namin na magpa-appointment. Pero pwede kayo mag-walk-in from 9 to 6. Pag Sabado, appointment only lang po. Tsaka yan, recently lang namin po binalik. Dati meron kaming Sabado, pero tinigil muna namin para makapagpahinga din ng mga tao. Pero sa ngayon po, medyo marami din ang nagre-request nga ng Saturday hours. So, we're considering nga po na ibalik yung Saturday. Okay, Miss Delina, maraming pong salamat. Miss No, thank you. Maraming salamat din po sa inyo. Sabi ni Sweets, kasi daw naka-close work okay lang permit po. siya dati. Yeah. Yung sa OHIP. Yeah, I don't think na kailangan nyo i-update yung OHIP nyo. That's fine po. Okay. From Mr. Alvir Lopez Moniz. Ask ko lang po, attorney, okay lang po ba mag-apply sa ibang company kahit nasa restoration status ka habang nag-aantay po ng result sa PR application? Hihintay na result sa PR, tapos nasa restoration status. Naka-pending yung application mo for restoration. I think. Ganun yung pagkakaintindi natin. And then, kung pwede ba mag-apply sa ibang company habang, yeah, I think pwede. Wala namang problem doon. Mag-apply kayo, pero yun nga, pag tanggap kayo doon, hindi kayo pwede mag-start muna ng trabaho hanggat hindi naayos yung status nyo, hanggat hindi na-restore. Pero kung mag-apply lang, okay lang naman. So, nga, medyo may thin line, kasi Yes. iwasan natin yung cash job, I mean, kung gagawin nyo yun, I mean, nasa sa inyo na yun. Hindi namin siyempre in-encourage, pero nandun yung thin line kasi minsan nga, dun sa evaluation stage, pwede kayong parang testingin ng employer nyo, sige, subukan, tingnan natin kung anong kaya mong gawin, trabaho ka ng ganito, ganyan. So, yun, siyempre, hindi yun allowed. Kahit cash job, hindi allowed unless na-restore na po yung status natin as Okay. a worker. Yes. Thank you, Sir Alvir, for that question. Ayan, si Mr. Jason, ito, regular, din natin to, Yes po, parang watcher. very familiar ang Si name. Mr. Jason Gokong. Hi, Attorney Jake and Miss Jean. Hi, Jason. Good morning. Watching from Richmond, British Columbia. May new rules na po ba under TFWP, Temporary Foreign Worker Program? Ano po yun, if ever? Nanood po kasi ako ng debate sa House of very good. Commons. Wow. Mainit po kasi ang immigration issue. Tama. So, okay yan. At least, very, well-informed, updated, pati yung debate sa House of Commons pinapanood nyo. So, yun po, wala pa yan, dinidebate pa lang nila. Ang alam lang natin is gusto ngang itigil na yung Temporary Foreign Worker Program. Yun yung gusto ng sabihin natin, opposition. Pero yung current government, hindi muna. I-overhaul, pwede pa. Kumbaga, we'll look into it. Tingnan natin kung paano natin i-improve. Yun ang sabi ng gobyerno. Magpo-focus tayo sa mga particular industries or region na mas kailangan ng mga temporary workers. And yun, so kumbaga, i-overhaul yung program, pero hindi naman totally ipapatigil na. I think, kung ako yung tatanungin nyo, ito again, opinion lang, mas tama yung ganon kasi nga, kailangan pa rin talaga ng Canada ng tao nga eh. So, may mga lugar at may mga specific industry na even PRs or citizens, kulang, hindi nila kayang punuan yung pangangailangan. So, kailangan din talaga ng Canada overall na mga temporary foreign workers. Bagamat yun nga, may mga abuso nangyayari, yung nga bentahan ng LMIA, totoo yun, doon tayo mag-focus. Ayusin natin yung part na yun, hindi yung i-terminate or itigil na natin totally yung buong TFW program. So, yun lang naman po yung masasabi natin yan. But yes po, balitaan niyo po kami. I think mas updated pa kayo sa amin kasi nanonood kayo ng debate sa House of Commons. Pero yun po, debate pa lang yun. Matagal-tagal pa yan bago maging law or anything. Okay, maraming salamat, Sir Jason. And please continue to watch us. Wag po kayo magsasawang manood. Okay? Okay, may follow-up information. Hindi. Teka muna, si Yang Yang. Hi, attorney. Pwede po ba mag-apply ng common law partner kahit separated lang at hindi pa divorce? Pwede po. So, yun yung kagandahan ng sistema dito po sa Canada, Hindi, kung tutusin, hindi ganun ka-stricto. Hindi
normally hindi kaya ito medyo complicated din po yung sagot natin dito pero please bear with me hindi po talaga kailangan yung divorce. Hindi yun supposedly mandatory. Yung pagdi-divorce is preference nyo yun. Ang importante is yes, separated lang, okay na yun. For as long as mapuprove nyo na separated na nga kayo dun sa una, pwede na kayo magkaroon ng panibagong karelasyon, which is yung tinatawag natin common law. Ibig sabihin, nagli-live-in na kayo. Pero si officer nga po, for sponsorship purposes, gusto niya nang makasiguro, sabi natin gano'n na, yung relationship nyo dun sa una, tapos na. Ang pinakamaganda nga or pinakamataas na level na proof dyan is yung divorce. Yun lang naman. Pero pwede rin siyang tumanggap ng mas mababang uri ng proof, which is yung separation agreement, or yung nabanggit natin kanina, affidavit or statutory declaration. Pwede rin yun, pero depende sa officer. So yun nga yun So yun yung hindi natin control. May mga officer na hindi sila satisfied kung separation agreement lang or affidavit lang. Yung iba talagang nire-require, sabihin natin ganun na divorce. Medyo hindi nga supposedly tama yon pero siya yung siya yung decision maker. Sabihin natin ganun, tayo nag-a-apply lang naman. So kailangan natin kahit pa paano sundin kung ano yung gusto ng officer. So yun po yung medyo mahabang sagot dyan, medyo complicated. Pero yung short answer nito is hindi kailangan ng divorce, pwedeng separated lang. Ayun. Thank you very much, Yang, for that question. Sana naliwanagan ka sa sagot ni Attorney Jake. Ayan. May follow-up information si Sweet Styly. Attorney, pwede po ba umalis sa amo na nagbigay ng close work permit kahit di pa tapos ang 2 years contract? Hindi po nila alam na naka-open work permit na ako. Through different pathway. Hindi po dahil sa lola na inaalagaan ko. Okay. So, maganda yung tanong na yan. Pwede bang umalis? Pwede. So, hindi ka dapat napipilitan. I understand, meron kayong kontrata. Reviewin mo lang yung contract niyo para nakalagay, para maalam mo kung ano yung epekto na kung yung iti-terminate. Kasi meron namang mga termination clause yan, yung mga contract. Usually may ganon. Ano yung mga situation na pwede mo siyang i-terminate. And ano yung maging epekto nga pag na-terminate na. Tingnan mo, pero from what I know, kahit hindi ko nakikita yung contract nyo, okay lang yon na i-terminate. Hindi ka nga dapat napipilitan na i-continue yung trabaho na yun kung ayaw mo na. So, kasi pagka ganun, di parang ano na yun, pang-aalipin ang tawag doon, di ba? Nagtatrabaho ka ng ayaw mo naman. So, hindi tama yon. Pero I would say, reviewin mo na rin yung contract mo. Minsan may nakalagay ng mga clause. Yes, pero yun nga lang, bihira na magkakaroon, let's say, ng penalty, like magbabayad ka na $5,000 kasi tinerme. Wala, hindi pa ako nakakita nun. Tsaka kung meron man, medyo hindi fair yon or hindi nararapat yung mga ganoong clause. Unless na gumastos siya para makarating ka dito at makapagtrabaho, baka i-require ka na isole yon or bayaran yon. Usually yun ang pinaka-worst na naiisip ko na pwedeng mangyari kung may kailangan kang isole na ginastosan ng employer para sa'yo nung hinire ka niya. But again, just review your contract. Okay. Sweet Styly, marami pong salamat for that question. Si Alvier Lopez Moniz may follow-up information. Hindi naman po magkakaproblema or conflict sa PR application namin, attorney. Kung meron magbigay sa akin ng bagong work permit at sa ibang province po ako makakuha ng bagong work permit. Conflict sa PR? I don't think so. Work permit, yun nga, medyo hiwalay yung treatment talaga po natin dyan. PR applications, saka yung work permit is temporary resident application. I don't see any issue with that. Tsaka kahit ibang province pa po. Depende na lang kung yung PR nyo, ano ba yun, through nomination. Kasi yun, baka lang magkaroon ng issue. Kasi pag nomination, ninominate ka nung province, ang expectation ng province nung ninominate ka, doon ka magstay doon sa province na yon. Tapos kung lilipat ka, okay pa rin naman, pero teka lang, babalik ka ba doon? Kasi yun ang gusto nilang malaman, doon ka mag-i-stay pag naging PR ka na. So kung aalis ka, parang nag-i-indicate ka na wala kang balak mag-stay doon, di ba? So kailangan mo silang i-reassure na temporary lang ito habang naghihintay ako, babalik din ako dyan, huwag kayong mag-alala. So depende, again, case-to-case basis, pero normally walang conflict yon sa PR, but in some cases, it might.
cause some conflict, especially nga sa mga nomination programs, provincial nomination, or yung bago ngayon ng mga RCIP, Rural Community. Yun lang yung naisip ko na possible na magkaroon ng conflict. Other than that, wala pong issue. Yun. Okay, thank you, Alvir, for that follow-up information. Ayan, si Jason, every week present po ako. Maraming salamat, Jason, except last week. Ay, kasi salamat. nag-Thursday live Salamat, kayo. Jason. Yeah. Last week medyo nag-iba po yung schedule natin, pero back to original Wednesday schedule na po tayo. Ayan, si Mike. Hello. Si Mike Kabski. Magandang hapon, Mike. May tanong daw siya. Hanapin natin ang tanong. Ayun, nakita ko. Paano po kung nabuntis ng citizen na si TFW, pero napauwi na si TFW at nanganak sa Pinas? Paano po yun? May sponsorship, pwede pa yon. Pwede pa yon. So yun nga, yung pag-uwi nung ini-sponsor, okay lang yon. Pero dun sa sponsorship, iklaruhin nyo kasi dalawang klase yon, inland tsaka outland. Di po ba? So kung nakalabas na siya ng Canada, outland na dapat. So, kailangan lang may update din. So, inform nyo din si IRCC. Huwag nyo pong asahan na automatic yung update. Kailangan kasi kayo yung applicant, kayo yung may responsibility na i-update yung officer sa kung ano man nangyari. So, kung umalis siya, kahit pa sabihin natin kasi pinauwi siya ng immigration, kayo pa rin yung may responsibility na i-update yung officer doon sa file ninyo. So, okay lang po yun. Pwede yun sa labas muna. Pero, i-update nyo kasi kailangan maging outland yung sponsorship application na yan. Ayun. Maraming salamat, Mike, for always watching and being with us. Ayan, si Sweets, maraming salamat, attorney. Ma'am, lagi ako nagwa-watch. Wala akong absent. Wow, maraming salamat po. Dapat meron tayong award sa akin. God bless po. Ano ba yun? Attendance or loyalty award? Loyalty award. Maraming salamat, Sweets. Si Anna B, thank you. Ayan, Yang. Kapag na-divorce na po ba, pwede nang ibalik ang maiden name? Actually, ayan, magandang tanong din yung mga yan. So, yung maiden name, actually, as far as Canada is concerned, hindi siya masyadong stricto sa mga pangalan eh. At saka, hindi nyo nga din kailangan magpalit. Ito pa yung isa, I don't know kung napanood yung isang video namin tungkol dito, with Cherry pa ito. Yung tungkol sa pangalan or last name ng babaeng kinasal, walang obligation na magpalit or gamitin yung apelyido ng asawa. Hindi obligation. Yun lang ang gusto ko sabihin. Pero kung gusto nyo, walang problema. Wala namang pilitan dito. Kasi dami natin nakuha ang iba-ibang klaseng reaction doon. Pero yun nga, even sa batas, even sa Philippines, walang requirement na yung babae na kinasal, kailangan niya magpalit ng pangalan. Hindi yun required ng law. Ang nagre-require noon, tayo din. Parang, hindi ka pa nagpapalit, di ba? Hindi, may mga tao din. Mga kaibigan mo or kamag-anak mo or baka yung mismong asawa mo, gano'n. Tagal natin mag-asawa. 5 taon na, pero yung pangalan mo, hindi mo pa pinapalitan. Parang gano'n. So, yun yung nagpe-pressure sa atin. Pero yung law mismo, walang gano'n eh. Anyway, balik tayo dun sa question pwede ba magpalit? Yeah, pwede. Dito sa Canada, pwede kayo magpalit. Kahit na anong gusto mong pangalan, pwede. So, dito gano'n ka-simple. Sa Canada, walang issue. Hindi mo kailangan magpa-divorce or what. Ayun. You can always change your name. That's your right. Okay, Yang, thank you for that question. Ayan, may follow-up info si Alvir. Excuse me. Agri-food pilot po kami. Ayun siya yung nagtanong kung lilipat ng ibang province. Okay. Agri-food, hindi naman nomination. So, okay lang. I think that's fine. Okay. Hindi ka tied up sa particular province. From Abdul Graton. Ilang months po ang process ng work permit inside Canada? Work permit, sa ngayon medyo mahaba nga po. Average of 6 to 7 months. Ngayon, dati mga 3 months lang pwede na yan eh. Pero ngayon medyo humaba po yung processing so hindi natin nga alam din talaga kung bakit humahaba. Ang hula na lang natin is may mga reshuffling sa IRCC mismo, nagbabawas ng tao at nag-implement sila ng mga AI system which in the meantime can cause some disruption doon sa processing time.
Okay, Abdul, thank you for that question. Ayan si Mike, follow-up info. PR na ba yung may yun, si Alvir yung tinatanong niya. At anak sa labas, anak daw sa labas yung yung citizen at TFW, yung tinatanong niya kanina. Kung pwede isama yung anak sa labas, ano ba yan? Oo, kasi sabi niya nanganak sa Pinas, si TFW. Okay. 'Di ba, nakauwi na. Yeah, kasama yon sa sponsorship, kasama lagi yung anak. So, tinatanong niya kung pwede ba daw isama yung anak sa labas. Yeah, citizen na naman. Citizen yung nag-sponsor? Oo, citizen yung nakabuntis kay TFW. Okay, so yung anak nila, kung citizen, yung anak nila, citizen din. Di ba? Yeah. So kahit panganak yun sa Pilipinas, Kahit citizen na yon, hindi na yon kailangan sponsoran. Iba yung process doon, proof of citizenship. So kasi citizen siya at birth. Malamang dual nga pa nga siya, Canadian tsaka Filipino. Kasi yung I assume yung isang magulang niya, yung TFW, Filipino. So possible na dual citizen yung bata, hindi na siya kailangan sponsor, citizen na siya, proof of citizenship na. Ayun, Mike. So proof of citizenship ang kailangan nung bata. Yeah, ang i-sponsor na lang is yung nanay. Yung TFW na umuwi. Pero anak Tama ba? sa labas eh. Sino yan? Yung anak niya sa TFW. Kaya nga, so yung anak sa labas, anak niya yun, di ba? Anak ng citizen, di ba? Oo. So, ibig sabihin, meron siya sigurong wife dito. Yung ba yung ibig mong sabihin? I assume ganun yung ano. Okay. Okay. I assume ganun yung situation. Okay, Tama so ba, Mike? Hindi mo may sponsor yon kung ganon. Yung, kasi, again, pinag-usapan natin kanina, habang nag-exist pa yung previous relationship, hindi ka pwede magkaroon ng panibago. So, dyan medyo mahigpit si Canada. Alam natin, sa ibang bagay, maluwag si Canada, ano? Pero pagdating dyan, isa-isa lang. Isa-isa lang yung gusto ni Canada. So, kung meron kang existing relationship, hindi ka pwedeng mag-sponsor ng panibago, di ba? So, kailangan mag-end muna yung current relationship mo. Kung magkaroon ka ng anak doon, anak sa labas, pwedeng, yan nga, citizen yon. So, hindi na kailangan i-sponsor yung anak. Pero yung nanay doon, hindi mo pwedeng i-sponsor. Hindi. Okay, Mike? Maybe in the future, pagka, ayaw naman natin sabihin maghiwalay muna sila, di ba? Pero pwede. Oo. Okay, tama daw. Okay, Mike, sana naliwanagan ka. Okay. Okay, from Isel Epres. Hello po, nasa Pinas kami ng mga anak ko now at ang partner ko, hindi kami kasal, ay nasa Alberta. Naka-file na ang papers namin sa IRCC, waiting for AOR na lang daw, Okay. sabi ni partner. Okay. Ilang months po kaya bago kami makaalis ng Pinas after lumabas ang AOR? Average timeline po ng processing. I've read din kasi pwede din daw po pumunta ng Canada kahit AOR pa lang. Teka. So, nasa Pilipinas sila, yung in-sponsor, ano? Kasi napupunta pa lang dito. And then, wala pa yung AOR. So, yung AOR, hindi yun yung magbibigay sa inyo ng authority para makarating dito sa Canada. Ang kailangan nyo yung visa. So, visa ang kailangan nyo para makarating. Ina-applyan yun separately. Kailangan mag-apply ng visitor visa. Other than that, kailangan nyo hintayin yung buong process doon sa Pilipinas. Pag na-issue na yung pag na-approve na yung PR nyo, bibigyan kayo ng visa para makarating dito sa Canada as permanent resident. Pagdating nyo sa Canada, tsaka lang ibibigay sa inyo yung status na permanent resident, pero in the meantime, visa ang bibigay sa inyo. So, yun po ang kailangan nyo para makarating dito. Hindi yung AOR, So, hindi yan nagbibigay ng authorization para makarating kayo dito sa Canada. Let me know po kung tama yung pagkakaintindi ko doon sa tanong nyo. Let us know po. You can send a follow-up question na lang po. Yeah. Ayan si Mike. Not for me, para sa nagpapatanong, kahit anak ng citizen. Ayun nga, kung anak ng citizen, just like what Attorney Jake said, ano na siya, proof of citizenship yung kailangang applyan. So yung anak, walang problem doon. Citizen siya actually. And kailangan na lang ng proof para makakuha siya ng passport. So pag nakaroon siya ng Canadian passport,
pwede siyang pumunta dito ng Canada as a citizen. So, walang sponsorship doon. And then, yun lang. Yun lang yung gusto natin iklaro dyan. So, apply siya, Mike, ng proof of citizenship. Yung anak. Yes. Okay? Maraming pong salamat sa mga tanong nyo. We have 1 more minute. Kung may gusto pa pong magtanong, pwede pa pong Kung may gusto pa pong magpahabol, may konti pa tayong magpa-shoutout. panahon. Pero Ayan. medyo marami naman na ang nagtanong ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. And, Gusto mo pa bang Ayan, may pahabol. may pahabol? Si Isel Epres. Oh, okay po, thank you. Tama po, follow up po. Usually po, ilang months po inaabot bago po mabigyan ng visa? Usually po yung standard processing time ng mga sponsorship, about a year po yan. Hindi natin ma-predict. Depende po talaga kasi sa officer. May mga instances na 6 months lang, approved na. Pero meron din naman, lagpas ng 1 taon, wala pa din. Di ba? Tapos, yun po. Sabihin na lang natin on the average, mga 1 year po. Ayan, si Adrian Milo. Shout out natin. Nagpa-heart. Ayan, Adrian, thank you for watching. At baka may tanong ka pa, pwede pa. Okay. Ayan. Maraming salamat po sa nagtanong sa ngayon. And kita-kita po ulit tayo next week. Ihanda nyo na po ulit yung mga tanong nyo. Kung may mga follow-up po kayo, pwede po. At yung mga hindi pa nagtatanong, sana maingganyo rin kayo na maglakas loob na magtanong. At least ito, libre naman. At napapag-usapan lang yung mga ganyang tanong. Okay, maraming po salamat and we'll see you next Wednesday. Wednesday po kami Wednesday next na week. po ulit tayo. Okay, 1 p.m. Thank you for everyone for watching. See you next time.